Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Matagal na tayo hindi nakakakita ng ganong gawain sa lupain. Kaya ngayon, kapag nanakawan natin ang sentro, magagawa natin makipagsanay puwersa sa lahat ng siyam na pangunahing tribo. Ang ganoong hukbong pandigma ay ngayon palang masasaksihan. Sabay-sabay! Kampay! Kampay! Ano? Bakit wala pa semento? Sabi niya palalayain niya mga bihag. Palalayain? Huwag na! Hindi kayo. Asin na. Aba! Ayoko mamatay. Patay! Sa mga walang laban na bihag ay kabayanihan? Mga tupa ang turing ko sa kanila. Kaya gagawin ko ang nais kong gawin sa kanila. Wala tayong oras na dapat sayang. Kailangan natin bumalik sa ating lupain bago ang panahon ng tagsibol. Ama, kung aasa tayo sa pagnanakaw, hindi tayo mabubuhay. Imbis na watak-watak tayong matalo ng hukbong way sa pagnanakaw, bakit hindi natin ito samantalahin? Ito na ang pagkakataon para mapasa atin ang mayamang lupain ng way at gawing bagong teritoryo. Ganun pa man, kayo ang masusunod, sapagkat kayo ang tunay na pinuno ng lupaing damo. Andrew, huwag mo nang patayin ang mga bihag. Opo. Tanging mga veterano lang ang makuunawa nito. Na walang bayani pagdating sa digmaan. Magbubuwis ka lang ng buhay at masisiraan ang bayan. Isa kang hangal kung pusong pairalin mo. Pero kung hindi dahil sa'yo, wala sana kami rito. Hindi ba damdamin mo rin naman ang pinairal mo? Ito na po ang pagkainin. Ayoko nang gano'n. Palak ang gusto ko. Sige po. Bibigyan ko po kayo. Ito na po. Ayoko inumin yan. Gusto ko yung isa. Teka, sandali. Gamot din ito. Gamitin ang kahinaan ng kaaway laban sa sarili niya. Gumagamit ng taktikang pandigma simulan para mapainom ang ama. Kasalanan ninyo ito. Bakit niyo sa tinuruan ng kung fu? Buong araw, papatanghawa. Babae ang anak ko. Sino pa magkakagusto sa kanya niyan? Lolo. Tiger. Oh. Nagsasaday ka ba ng kung fu? Opo, kahapon sa ngayong araw. Bakit hindi kita nakita? Ano oras ka ba nagsaday? Simula po sa pagtinaok ng manok hanggang sa paghinto nito, kaya 2 araw ang bilang ko. Pilo kang bata ka! Paano ba timulan? Malapit na ang mga ruran sa ating teritoryo. Kailangan natin ng maraming mandirigma. Ito ang utos ng emperador. Pagkain sa mga magsasaka at kawal sa mga mandirigma. Kung magtutulungan tayo, matatalo natin ang kalaban. Saan tayo? Narito! Wahoo! Narito! Ama, hindi kayo pwede. May sakit kayo. Kailangan ako tungkulin ito na ang kamandirigma. Yang Ji! Narito! Yang Wenkai! Narito!
Mawin! Narito! Kaibigan, dumating na naman ang panahon natin na muli lalaban sa digmaan. Uminom po kayo. May naitabi lang akong pera. Nilagay ko sa garapon sa ilalim ng kama. Naihanap ka na ni Master Ho na makapangasawa. Magpakasal ka na kapag natapos na ang taon. Itigil mo na ang pag-aaral ng Kung Fu. Sa kang babae. Balang araw, makakakita ka rin ng bagong bituin doon sa kalangitan. Ako ang bituin na yun kapag nangyari yun. Matagal na naroon ang iyong ina. Malungkot siguro siya. Hindi ko na disiplina ang anak ko. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ang angkangwa ay kilala lang sa pakikipaglaban. Kung gusto mo lumaban, magilalaki ka sa susunod mong buhay. Kamatayan kapag ginakawan niyo ang kakampi niyo. Kamatayan din ang parusa kapag nakipag-away kayo ng gahasa at nagdala kayo ng mga babae sa kampo. Kamatayan din kapag nagkalat kayo ng chismis tungkol sa multo at pangungulam. Kamatayan ang katumbas ng pagtakas ng walang dahilan. Kamatayan din ang parusa kapag mali ang pagbigay niyo ng senyales at pagtulog sa ibang kapo. Ikatlong nanay, kumuha kayo ng 60,000 pagkain mula sa bahay ng pamilya to. Tanda mo, dapat lagi mo suot ang herenteng ito. Ito lang ang para makilala ka kapag namatay ka. Intindihan mo? Opo. Ano may sabi? Pangalan? Hey, Tiger. Huwag mo lang. Anak kong lalaki ni Raho.
O ikaw, umayos ka! Opo. Susunod! Kunin mo ang uniforme mo at doon ka sa iyo ng tolda. Bilis! Bilis! Hoy! Ano yan? O ikaw, umayo ka sa tuwid. Tao ka na ngayon. Ito nga. Kami, di sundalo ah! Makakaligtas na kayo tayo natin. Oh, Bakit? Anong ginagawa mo rito? ikaw! Bila ka nga rito! Pumalit kay Ama. O, sumunod kayo! Ba? Wala pa patay-patay! Opo! Tiger! Kilos! Kilos! Ano? Tiger! Bawal ang mga babae rito sa kampo. Kamatayan ng kaparusahan. Gusto mong masira ang pangalan ng buong bayan natin? Gamit ninyo, iingatan nyo yan! Huwag mo itong ipagsabi. Gusto mo bang makita ko kagad ang ama ko? Ha? Sandali, Tiger. Tulungan mo ako. Nakita mo ang ama ko. Hindi magandang kondisyon niya. Pero, Faye, Tiger! Bumalik ka! Halika rito. Ano gagawin mo ba? oo. Sabi ko na nga, mangyayari to. Gagawin ko, sasabihin mo. Pero may pakiusap ako sa'yo, ha? Huwag ka masyado magsalita at hinaan mo ang pagtawa mo. Bakit naman? Ganito ka tumawa. Ganito tumawang lalaki. Isa pa, huwag mong lakihan yung mata mo. Bakit hindi? Hindi malaki yung mata ng mga lalaki. Baka yan sa'yo lang ang maliit. Masyado malaki yung mata mo. Hoy! Hoy, mula ngayon, akala ko ba susunod kayong lahat sa akin? Sino nanalo? Tiger! Huwag na kayong makailan sa akin! Pamangkin na commander natin. Siya, si Hugoy. Ito si Bay. Kamusta, Tiger? Tataya pa ako! Ito si Mulan. Si Scholar. Si Patso. mandaya mo! Tiger. Ito si Mulan. Oy, ano yan? Ano yung hawak mo? Ito si Pwede Hulu. yan! Siya si Mulan. Kumusta, Mulan? Gusto sana namin makipagpalit sa'yo ng tulugan. Bakit kayo makikipagpalit? Kasi ang gusto ni Mulan, yung mas tahimik na lugar malapit sa may pader. Sige, mabukas! Magpagsuhin ka sa batang master! Dali siya rito! Diyak ka! Ito na! Oh, sige na, sige na! Mula sa napakagulo at maruming putikan, lumabas ang isang pagong. Si Hugo eh. Oh, talo! Mula ngayon, tawagin natin siyang pagong. Tawagin natin sa pagong! Tapos na kayo sa sanay! Bumalik na kayo sa tolda niyo! Blackwind, galit kaya sa akin si Ama? Dahil iniwan ko siya. Halo-halong mga nasa kampo. May makasariling mga opisyal. Mainitin ang ulo ni Ama. Hindi siya makapagtitimpi. Tama ba? Mali! Baguhan ka? Anong pangalan mo? Ganon? Kabahay lang ang kinakausap mo? Hindi naman kasi ako usisero. Isipin mo na lang, kabayo ko. Ako si Wentay. Ito si Moon Chaser. Anong pangalan niya? Siya si Blackwind. Blackwind. At ikaw? Ako si Huamulan. Ang gandang kabayo. Tulungan mo ako, halika. Magaling ang kabayo ko. Bayani siya ng digmaan. Talaga? Alam mo kung anong tawag sa kanya? Ano ba? Wamulan. Wentay, halika. Halika nga, Wamulan. Ako na ang mananalo! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Basta walang lamangan! Ikaw pala, Mulan. Siya si Wentay. Ako si Tiger. Taya mo, liit niya! Ako si Wentay. Siya naman si Kuya Patso. Taya dito. Siya ang nakababatang hulo. Kumusta? O, sige na, Kumusta, simula. Lar? Simula na yan! Anong ginuguhit mo? Ito ang asawa ko. May asawa ka na? Akala ko siya ang ginuguhit mo. Alam niyo, nag-iisa lang akong lalaki sa pamilya namin. Kaya maaga akong pinakasal ng ama ko. Guhit mo ako. Oo. Ayos na yan ganyan. Wala ka ba, Mite? Hindi naman ganyan Oo, hindi kanina na. yan eh! Ayos na yan ganyan. Daya mo ah! O, eto pala eh! Ang liit-liit ng taya mo, mandadaya ka ba? Gusto nga ako dito. Wala ko na yun eh. Panayamayag mo, nakalista ka, kaya dapat handa ka na.
Fatso, binenta ni Bay ang sarili niya sa kasera. Para siyang ilista at hindi ang anak niya. Sino ba Yun lang ang paraan para magkapera sila para sa gamot ng ina niya. Pero hanggang ngayon, may sakit siya. Talo na naman ako! Dahil sa pag-iyak mo kaya ako minamalas! Bakit ako umiiyak? Namatay ba nanay mo? Ano sinabi mo? Huwag mo itadamay ang nanay ko! Ano ba problema mo? Ha? Ikaw ang mo papatayin! Gusto mo mabuhay! Doon ka sa digmaan. Yan si kapatid na Mulan. May sakit din ang ama ko. Pero wala nang atraso nito. Alam ng nanay mong lahat. Hihintayin ka niya. Kapag na Wenbay. Tapos na ako. Ako si kayo mandaya para walang gulo. Salamat. Depensa! Atake! Atake! Pasay mo ako! Depensa! 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 Atake! Atake! Sigas pa ina! Depensa! Atake! Depensa! Atake! Tiger, sandito yung bukal. Dalhin mo ko roon. Saang batalyon ka? Ha? Babae! Isang babae! Tiger, gising. Tiger, Ano? nakita kami ni Wentay. Ba't mo ginawa yun? Naglaban kaming dalawa sa may bukal. Namukhaan ba niya na ikaw yun? Ang alam lang niya, babae yun. Ay, matulog ka na. Yes! Oh! Kilos! Dito! Lakad! Bumangon ka na. Tumila kayo! Tiyo, ninakaw yun nung nagsasanay kami. Maniwala kayo. Ginagawa pala mo ting hiyas ng prinsipe. Kapag sinauli ninyo ngayon, putol kamay lang. Pero kapag nakita ko sa inyo, pugot ang ulo nyo. Hanapin nyo! Kumaran sila! Ubat! Anong tinitingin-tingin mo, ha? Ubat! Bilis! Ubat na! Ikaw, ano pang hinihintay mo? Kayo, bilisan ninyo! Ubat! Sumarte mo! Bilisan mo! Ubat na! O ikaw, ubat! Kilos! Bilisan nyo! Opo, ito na po. Bilis! Ako ang nagnakaw. Dali sa rito. Nasaan ang hiyas? Nawala ko po. Nawala mo? O baka naman isinanla mo?
Nasaan ang hiyas? Hindi ko po maalala. Dalhin siya sa labas! Commander! Bago po ang lahat, imbestigahan muna natin ito. Papatayin siya. Bukas! Nasaan na yun? Anong gagawin ko? Alam kong hindi ikaw ang nagnakaw. Sabihin mo, anong nangyayari? May sakit ang ama ko. Kaya nagbihis lalaki ko kapalit niya. Paano kita matutulungan? Pakiusap. Huwag mong ipaalam sa kanya na hindi ako namatay sa digmaan. Etong sabaw. Nung pumasok ako rito, gabi-gabi na akong binabangungot. Pakiusap. Ikaw mismong magsunog sa katawan ko. Huwag mong ipaalam sa iba. Oo. Aalisin ko ang bangungot mo. Maraming salamat. Iwanin niyo kami. Opo! Pumatake na mga ruran. Umalis ka na. Tumakas ka na. Tapos na. Paano mo ipaliliwanag na nakatakas ako? Isa tong digmaan. Wala nang ibang paraan. Umalis ka na. Bilis na!
Puminahan ko yung lahat. Gusto niyo mga gamot. Gusto ko makita ang mga gamot. Papakalimutan maganda ng mga tenda. Gusto mo. Ay, papakalimutan ko. Datong gamot. Kaya mo yan. Tiyo! Ano na gagawin ko ngayong wala ka? Kaya mo yan. Saludo! Mulan, magiging magaling kang general. Ililihim ko ang pagkatao mo. Magpakatatag ka. Ayokong lalong lumala ang mararamdaman ng angkan nila. Dahil sa dugo. Ito. Ang totoo, takot ako sa dugo. Ayaw sa akin ang aking ama. Wala akong kwentang tao. Kahit kuneho, hindi ko magawang mapatay. Kaya pinalayas niya ako. Hindi siguro sa takot ka. Hindi mo lang kayang maatim ang ganon. Tama ka. Kaya nagsumikap ako mabuti. Para patunayan ko sa kanya. Dati galit ako sa kanya. Pero ngayon iintindihan ko na. Hinahanda lang pala niya ako. May sarili akong pamamaraan. Kapag takot ako sa tao, ang sinisigaw ko, hindi ako takot sa'yo. Hindi ako takot. Hindi. Hindi ako takot. Anong sinabi mo? Wala. Sa ikatlong taong pamumuno ng ating emperador, nawalan tayo ng isang bayani. Namatay si Commander Feng para sa bansa. Sa utos ng emperador, si Wentay na ang bagong commander at si Wamulan ang sumunod. Umawas ang pangungunahan nilang ika-6 na batalyon para paglingkuran ng bansa. Balita na tinipon ni Prinsipe Mendo ng Rura ng lahat ng tribo. Hindi na mapipigilan ang malaking digmaan. Inuutos ko na umatake ang lahat ng batalyon para pahinain ang puwersa ng Ruran. Simulan niyo na!
sinabi ni Ama na dapat manhid ka pagdating sa digmaan. Pinarangalan at itinlaga tayong general. Pero sino ang gagawa nun para sa kanila? Nung bata pa ako, sabi ni Ama, kapag namatay ang mga tao, magiging bahagi sila ng mga bituin. Danyo, tinalo na ng General Wamulan at Wentay ang grupo ni Bawi. Sinawamulan at Wentay na naman. Palagi ko na lang sila naririnig. Ano ba meron sa kanila? Abad sa way. Meron pa palang mababangis na general na para mga tigre. Ama, ang lobo kayang kumain ng tupa. Pero ang 10 lobo kaya ang tigre. Nakikiusap ako. Huwag ninyong hahatiin ng pwersa. Dahil tatag ang rura ni 150 taon na. Pakunti ng pakunti ang ating mamamayan. Ang hirap ng buhay. Ama, nais ko pong maging reyna ng Wei. At kapag naging reyna na po ako, magiging magandang relasyon natin sa mga taga-sentro. Pwedeng ikalakal ang mga hayop at kabayo natin, kapalit ng mga bakal at asin nila. Hindi po ba maganda yon? Kung wala ka matandang kapatid, ikaw ang magiging susunod na danyo, master na lupainda mo. Danyo. Iyo, matagal na kita pinalaya. Pero pinili mo pa rin manatili sa tabi ko. Hiling ko, kapag namatay ako, umawit ka habang inililibing ako. Pagkatapos, maiuwi mo na mga katribo mo sa inyo. Ang mga ruran, dapat mayroong kaibigan. Bigla ang inatake ng mga kalaban si General Wentay! Iniutos niya na dito lang kayo at bantayan ang kagamitan! Scholar, General! bantayan mo ang mga pagkain. Opo! Lahat kayo, sumama sa akin. Tayo na! General Luas! Utos si General Wentay na dito lang kayo! Lahat ng may sakay ng pagkain doon kayo pumunta! Tumatras na tayo! Huwag ko na silang abulan! Bakit narito ka? Nag-alala ako sa'yo. Gamutin ang mga may sugat! Ayoko pong mamatay! General Juan, gusto mo pang makita ka sa pagkalis mo, bigla kami inatake! Scholar! Scholar! Tulong dito! Scholar! 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 Magpakatatag ka! Kaya mo yan! Huwag kang susuko! Scholar! Naghihintay ang asawa mo sa pag-uwi mo! Lumaban ka! Wala akong asawa. Bago ako umalis, umako ako. Sa aking ama na, pagbalik ko, bibigyan ko siya ng apo. General, patawad. Nagpila akong patendahan ng mga pagkain. Pagbigay na lang ito sa aking ama. Patawad. Scholar! 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 Scholar!
sa hindi ka makapaghintay, namatay ang mga kasamahan mo. Nakita mo na nangyari! Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat sisihin. Hindi kita dapat pinuntahan. Pero nakaramdam ako ng takot. Na baka hindi ka na bumalik. Marami nang namatay sa mga kasama natin. Hindi ko kayang pati ikaw ay mawala. Tama ang ama mo. Pagdating sa digmaan, dapat wala tayong pakiramdam. Kung ikaw ako, ganun din ba ang gagawin mo? Hindi ko gagawin yan. Sunod-sunod ang laban ko. Isa-isang namatay ang mga kasama ko. Ayoko nang makipaglaban. General, hinihintay ka na ng lahat. Ayoko nang maging general. Gusto kong maging ordinaryong tao. Sino bang may gusto nito? Kahit ako, ayoko nang makipaglaban. Kung magagamit ko ang buhay ko para pigilan ang digmaang ito, matagal ko nang ginawa. Ang problema, wala tayong pagpipilian. Sa oras na nagsuot ka ng baluti, hindi na sa'yo ang buhay mo. Ito ang tinatawag na digmaan! Huwag kang umalis. Pag-isipan mo.
Wentay. Pinabigyan niya sa akin to sa'yo. Pinasabi niya huwag kang susuko. Ubusin lang nila tayo. Hindi yan. Pero sino nang mamumuno sa atin ngayon? Yun na nga, patay na si General Wentay. Matagal na rin tayong hindi sinasanay ni General Hua. Huwag niyo nang isipin yan. Halika kayo, uminom pa tayo. General Hua! General Hua! General Hua! Nakita nyo na, wala siyang pakialam sa atin. Uminom pa tayo. Magpakalasing tayo. Tama. Oo, ito. Anong kwentang General yan? Pinuno, ang General, matagal na tayong hindi sinasanay. Utos ng General na itigil ang pagsasanay. Ano ba ginagawa natin dito? Magsanay tayo! Tumayo kayo! Para saan pa? Wala namang pakialam sa atin ng General eh. Ang tanong, may General pa ba tayo? Ano sabi mo? Suminaw ka! Pagong, sandali lang! Tayo na lang magsanay! Hayaan mo na sila. Dahil mo kakalaban. Tumubuhay ka ba para sa mga patay o para sa mga buhay? Ano? Akin ito! May mga bagay na kailangan kang gawin! Tungkulin mo yun! Hindi na ikaw ang dating hinahangaan kong sumulan. Namatay si kapatid na Wentay dahil mas ginusto mong tumakbo. At asahan mong marami pang mamamatay sa atin. Makasarili ka. Gusto niya talaga na makita kang maging magaling na pinuno. Kapag nakita ka niyang nagkaganito ka, madidismaya siya.
Tingnan niyo si General Hua. Tiger! Pumila ang lahat! Bilis, bilis! Ang General Hua na nakilala niyo noon ay sobrang kinatakutan ng madugong digmaan. Dahil sa takot ko, ikinulong ko ang sarili ko. Hindi ko alam na dahil sa ginawa kong yon, mamamatay ang pinaka-importanting kaibigan sa buhay ko. Ang pagkawala niya ang nagpaintindi sa akin na ang pagtakas sa walang katapusang laban ay magdudulot ng kamatayan sa ating kasamahan. Kaya mula ngayon, lalo kong palalakasin ang sarili ko para protektahan kayo. Kaya kayo rin, kailangan ninyo magpalakas para sa iba, para sa mga kasama ninyo. Kaya niyo bang gawin yon? Mabuhay si General Hua! 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 Kapatid na Wentay! Mabuhay man o mamatay, sabihin mo kay Walan, namatay ako. Kailangan mawalan siya ng pakiramdam para lumabas ang natatagong niyang lakas. Ipangako mo sa akin. Ipangako mo. Sa ika-6 na taong pamumuno ng emperador, pinumunuan ni General Hua ang 5,000 kawal para mapilitan ang mga rura na tumawid sa ilog. Pinasira niya ang dike. 10,000 kalaban ang napatay namin at lahat kami ay buhay. Sa ika-7 taon, hinabol niya ang kalaban ng may 300 milya. Umuulan ng niebe. Inakala na umatras na kami pero hindi ininda ni General Hua ang hirap at nahanap niya ang lugar at umatake habang hindi handa ang kalaban. 20,000 ang napatay at 3,000 ang nabihag. Natatakot ang mga ruran kapag naririnig nila ang pangalan niya. Kapag nasa digmaan si General Hua, palagi siyang nasa unahan ng kanyang batalyon. Hinahangaan siya ng kanyang mga sundalo na handang mamatay para sa kanya. Tinutulungan niya ang mga nangangailangan sa kanyang pinamumunuan. Maliban sa hukbo ng wing, nagpapakita siya ng tabang at respeto. Sa ika-8 taon, pinumunuan ni General Hua ang 3,000. Itigil mo na yan! Ibaba siya sa pagluluto! Bakit yun man po siya ilalagay sa pagluluto? Ikaw ang tinutukoy ko! Ilabas niyo siya! Opo! Pero pinuno! Uminom tayo ng alak kapag nanalo tayo! Halika nyo! Magpakasaya tayo! Ipagdiwag natin ang mga nangyari sa atin! Para sa tagumpay! Paumanin po, lasing na po siya. Bitawan mo ako! Mahinig ka na! General Hua! Sabihin na natin sa kanyang katotohanan. Hindi. Siya ang sandigan ng hukbo. Kaya naman, mataas ang moral ng lahat. Palagi kong iniisip na tatatag ang puso niya.
At hindi magpapaapekto sa kahit ano. Hanggat buhay ang mga ruran, wala tayong tahanan. Mas mahalaga ang tungkulin natin. Napakalungkot ninyong dalawa. Nasa labas na pinunong Futo at Buluzen naghihintay. Ipapaalam sila sa inyo, kamahalan. Kamahalan, mali ba ang pagkatalo ng tribo ko sa labanan ng buhay? Hiniling ko na bumalik ulit sa lupaing damo para makabawi. Nagpatipon ako ngayon. Hindi para sa pagnanakaw. Kapag ang Donghu, Dayue, at tribo ng Dawan nagsama-sama, maaatake at mapapasatin ang sentrong lupain. Iiwan na natin ang malamig na hilaga at ipagpapatuloy ang pangarap ng mga ruran. Kaya ngayon, kailangan kong magkaisa ang lahat. Ano sa tingin mo? Mabait ang matandang Danyo. Pinayagan niya kami umalis dito. Opo, kamahalan. Kung ganon, ilabas ang alak! Mabait ang aking ama. Lahat kayo nagsusumikap. Futo, ikaw ang pinakamasipag. Ikaw ang unang aalis. Salamat po. Sino ang gustong sumunod? Ama, kinausap ni Futo na umatras ang ibang tribo. Kaya pinatay ko siya. Anak, alam ko namang hindi ka masaya. Matagal mo na rin pinapalakas ang lupaing damo. Pilit mo pinagsasama ang lahat ng tribo. Ama, dahil sa inyo kaya ako narito. Huwag kayong magsalita ng ikalulungkot ninyo. Mababa ang moral nila ngayon. Hindi na nila kaya lumaban. Kailangan nila mapanatili ang ating angkan. Kapag ikaw na ang Danyo, maiintindihan mo. Pero hindi ako kontento. Sa lakas na meron tayo, maaaring hindi tayo matalo. Maaaring hindi tayo manalo. Umatras na tayo sa laban. Ama, naalala niyo ba yung sinabi ninyo noon? Nung bata ako, lagi ko kayong tinatanong ng paulit-ulit. Bakit tayo nagnanakaw? Dahil tayo mga ruran, walang pag-aaring bakal. Bakit kailangan natin ng bakal? Para gumawa ng armas. Bakit natin kailangan ng armas? Para makapagnakaw. Tama, Ama. Pareho kaming mag-isip ng kapatid ko. Pangarap ko rin na balang araw, hindi na tayo magnanakaw. Tulad ng ginagawa natin. At tulad ng mamamayan ng Wei, mabubuhay rin tayo ng marangya. Hanggat hindi natin sila nasasakop, ipagpapatuloy ko ang responsibilidad ko. Ama, sumasang-ayon ka sa akin. Hindi ba? Danyo, nalinis ko na po ito. Gude, manatili ka't pagsilbihan mo ko.
bagong danyo! May bago na tayong danyo. Bakit nagkagano? Nakutulan ako. Danyo! 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 Yugo ang apelyido ng iyong ina. Magpapakasal tayo sa hinaharap. Para isilang ang isang batang purong lahing ruran na siyang magmamana at mamumuno sa buong mundo! Ah! Si Mendo na ang bagong danyo at tinipon niya ang 20,000 hukbo para atakihin ang timog. Ano sa tingin ninyo ang dapat natin gawin? Punong Commander, nakalaban ko na siya noon. Violente siya at walang awa. Hindi natin kayang 20,000 hukbo niya dahil kaunti lang ang bilang natin. Bakit hindi tayo umatras at bantayan ang mga tarangkahan at hintayin sila rito? Punong Commander, kapag umatras tayo, bababa ang moral natin. Kapag pinilit tayo ni Mendo ngayon, malaki ang mawawala sa hukbo natin. Pag-isipan niyong mabuti kung aatras tayo. Payagan niyo kung pamunuan ang ating pangunahing hukbo. General Wa, pambihirang katapatan at tapang mo. Ano ang estratehiya mo? Karaniwan yan. Lalabanan natin sila hanggang sa manalo. Hinaharap natin ang kalaban kasamang pangunahing hukbo. Habang ang suporta, nakaabang para sa biglaang pag-atake. Pero ngayon, gusto kong baliktarin. Ako ang sa suporta at ang punong commander naman sa pangunahing hukbo sa pagsupresa. Kung magkakaroon ako ng panalo sa simula at magagalit si Mendo, hahabulin niya kami ng buong pwersa niya. Magpapanggap ako na nahuli niya kami at wala na kaming takas. Iisipin ni Mendo na mapapatay niya kami kung kaya't magpapadalos-dalos siya. Ang punong commander ang sorpresa nga atake. At sa oras na umikot ang mga kalaban, magpausok kayo para madala ko ang aking hukbo sa kasagsagan ng labanan para masugod sila sa magkabilang panig. Sige, 20,000 hukbo sa'yo. Punong commander, wala na po tayong oras. Hiling ko na mamaya ng gabi umalis. Pakiusap, maglagay kayo ng mga gamit sa may bangin para may gagamitin kami. Susundin natin ang planong ito. Opo! Salamat, punong commander. Nabahag na ba ang buntot ng punong commander ninyo? At ang isang tulad mo ang pinadala niya para mamatay? Nasa teritoryo kayo ng Wei. Pakiusap, umalis na kayo. Pero gusto ko ang sinasabi mong teritoryo ninyo. Tandaan mo, tupa ang mga taga-Wei. Lobo ang mga taga-Ruran! Ang kasamahan namin, mga sundalo, ang Han, Xi at Shanbei, at ang Xi. Pero walang tupa. Ha! $20,000 laban sa 40,000. Sa loob ng 4 na oras, durugin niyo sila. Oh!
sinasabi mong natalo? Wamulan. Pasugurin lahat ng hukbo. Umagat silang lahat sa bigang. Ang pangunahing hukbo ay lagay sa likuran. Takpan ang tatakas papunta sa may bangin. Opo! Konting tiis. Huwag kang susuko. Parating na ang mga ruran! General, parating na ang mga ruran! Patrasin ang batalyon. General, kung sasama ang sugatan, babagal ang kilos natin! Patrasin ang batalyon!
General! Umulan! Umatras ang batalyon! Mga kapatid! Gamitin natin ang lahat ng lakas natin para matulungan mga takas sa general! Maliwanag! General, nawala lahat ng gamot natin. Dulot ng malakas na hangin. Wala na pong natira. Tigil! Danyo, bakit pa tayo naghahabol? Kung tayo na ang panalo, uunahin namin si Wamulan. Wala na siyang ibang pupuntahan. Kulong na siya. Ang ibig sabihin, Mabilis lang gawin ang pumatay ng tao. Gusto kong nakakita ng mga ganon. Lalo na kung si Wamulan. Siniyasat namin ang lugar. Pero wala kami nakitang mga gamit sa may bangin. Ipunin at ipamigay ng mga natitirang gamit. Patayin ang mga kabayo. Patayin ang mga kabayo! At itabi ang mga dugo! Ang pausap ng punong commander ang magiging huling pag-asa natin. Kapag namatay ako bago mangyari yon, protektahan mo mga sundalo natin. Palagi kitang sinusubaybayan. Magaling ang ginagawa mo.
kapatid ko. Palagi akong nagbibilang ng bituin sa gabi. Wala namang nadadagdag. Kaya hindi ka mamamatay. Ang bait mo sa akin. General! Ano sa'yo? Mabulit ka! Halaman ka! Nasaan ang tabang mo ngayon, ha? Ano? Walang kwenta! Tumigil ka sa general mo! Yap! Gusto niyo ba? Tinalo! Iligtas natin sila! Nakikiusap ako! Sakit? Wala akong isasakripisyo sa inyo. Pero General Wa, si Tiger nandun! Kapatid mo si Tiger! Lahat kayo kamundig ko! Maghintay tayo. Tiger! Ashina. Apo Danyo! Patay sila! Patay na! Yeah!
Mapayapat tahimik na. Wala na tayong gamit. Hindi na natin kayang ipagtanggol ang posisyon natin. Hindi na darating ang punong commander. Kung wala tayong gamot, lahat kayong sugatan. Hindi na magtatagal. Kung mangyayari yun, mamamatay ako sa digmaan. Sasamahan mo ba ako? Oo. Wentay, ikaw ang nag-iisang tao sa mundo na hindi ko malilimutan. Mga bayani, dito na kaposisyon ng hukbo natin na dapat makikipagkita sa atin ang punong commander. Kaya nga lang, nagawa niya tayong pagtaksilang lahat. Ngayong araw, dadanak ang dugo natin sa lugar ng digmaan. Nasa likuran natin ang ating bayan. Hanggang sa huling patak ng dugo natin, kung dito maaagnas sa mga katawan natin, ipagtanggol natin yon hanggang kamatayan. Ipaalam natin sa mga ruran na tayong magdirigma ng way ay hindi susuko at hindi makikipag-areglo. Magalit man ang mga sundalo sa akin, iwan man akong patay ng mga general, pero ako si Romulan, hindi magtataksil sa aking bansa. Mga kapatid ko, matapos natin kumain, papatayin natin ang kanilang danyo at pababagsakin ang kanilang bandila. Natatakot ba kayong mamatay? Hindi! Natatakot ba kayong mamatay? Hindi! 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 Blackwind. Sa muling pagkikita natin, pag ako naging ikaw, patayin mo rin ako. Huwag niyo patay si Blackwind! Ako na lang patayin niyo! Huwag niyo mapatay si Blackwind! Nagmamakaawa ako sa inyo! Nakikiusap kami sa inyo! Huwag niyo itutuloy! General! General! Kayo!
ang ikapitong anak ng emperador ng Wei, si Tobahong! Iwan ninyo ang mga gamot at gamit ninyo. Sasama ko sa inyo. Paalisin nyo ang mga kapatid ko! Isang buhay ng prinsipe ang kapalit. Para sa libo-libong sundalo. Hulihin siya! Hindi ko inaasahan na makakabawi kayo kaagad. May mahalaga pa akong kailangan gawin. Na ang mga sundalo. Samahan mo sila pa uwi. Saan kayo pupunta? Huwag niyo akong susundan. General! 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 Isa yung kautusan. General! Mag-iingat kayong lahat. General! Gaano kaya karaming ginto ang ibabayad ng ama mo para sa'yo? Galit sa akin ang ama ko. Madidismaya ka lang. Ha? Ang mga lobo nga, pinoprotektahan ng kanilang mga anak. Mga tao pa kaya? Wala akong planong makipagkaibigan sa mga lobo. Tama ka. Ang tingin mo sa akin, isa akong lobo. Pero, para sa aming mga ruran, ang tulad ko,
Isang bayaning hari! Mamamayan mo ang makapagsasabi niyan. Sa tingin mo mapapasayo ang mundo gamit ang patalim? Mananakop ka nga. Pero kung naghihirap ang mga tao mo, at sakaling manalo ka, tandaan mo, libo-libo pa rin ang mga katulad kong makikipaglaban sa'yo. Marami kang pinapatay para lang maabot mo ang sarili mong ambisyon. Para kang lasing magsalita na sobrahan sa alak. Salamat. Oo. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Kapag nagawa akong masakop ang teritoryo ng Wei at naging hari na ako, tutuparin ko ang matagal mo ng pangarap na maging reyna. Gusto kong maging reyna ng Wei dahil ayoko na maghirap ang susunod na henerasyon ng mga ruran sa digmaan. Iba yun sa dahilan mo. Kahit na ilang lupain ang sakupin mo, hindi ako sasang-ayon sa mga ginagawa mo. Sino ka? Huwag kang mag-alala, prinsesa. Isa akong general ng Wei, Hua Mulan. Kilala kita. Gagamitin mo ba ako para iligtas ang prinsipe ninyo? Ginagalang ko ang pangarap mong kapayapaan sa pagitan ng ating bansa. Tutulungan kita magkatotoo ang pangarap mo. Magkakatotoo ang pangarap ko? Ang taas ng tingin mo sa akin. Isa lang akong babae. Pinatay ng kapatid ko ang aming ama. At wala man lang akong nagawa. Ang totoo niyan, isa rin akong babae. Hindi ako makapaniwala. Pinalitan ko ang ama ko. Dahil nag-iisa akong anak. Hindi ko inakalang may mapatutunayan ako na sa buong buhay ko magiging mamamatay tao ako. Sa 12 taon, kailanman hindi napalagay ang puso ko. Prinsesa, kapag naayos natin ang dahilan ng digmaan, doon lang matatapos ang gulong ito. Ang iyong kapalaran at ng buong mundo ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Narito lamang ang mensahero ninyo at pumayag sila sa lahat ng kagustuhan ko. Mahal na mahal ka naman pala ng iyong ama, ha? Salamat sa pagsasabi mo niya sa akin. Kayo, ipaalam ninyo sa lahat, 3 araw tayong magdiriwang! Salamat tayo! Napag-isipan kong tama ka pala. Asawa ko? Halika rito, tuminom ka. Magaling! Sige! Papatayin mo ako! Paghihiganti ko ang matandagdaan niyo! Ay!
Puno Commander. Ginawa ko na ng aksyon ang bagay na yon. Narito na po ako, kamahalan. Ayun na sila! Mga bayani kayong lahat! Kinakagaan ka namin! Magpugay! Maraming namin binabalik sa inyo, General! Master, nasan si Ama? Araw-araw niyang hinihintay ang pagdating mo. Narito na po ako. Mula sa araw na ito, si Wamulan na ang Puno Commander ng Bansang Wei. Hindi ko po hinangad na maging opisyal. 12 taon. Ganon ako katagal sa digmaan. May sakit ang aking ama. Pakiusap, payagan niyo na ako makauwi. Ang totoo, isa po akong babae. Nararapat lang akong parusahan. Karangalan ng bansang ito na magkaroon ng babaeng tulad mo. Kaya naman matagal na kitang napatawad. Salamat po, kamahalan. Inihahayag ko sa buong bansa ang tungkol sa balitang pagpapakasal ng aking anak na si Hong at ang prinsesa ng Ruran. Magiging magkaibigan na ang dalawang bansa at matitigil na ang digmaan. At simula ngayon, magkakaroon na ng kapayapaan. Tapos na ang pagtitiman! Salamat po, kamahalan! Hong, ipinagdiriwang ng buong bansa ang pagpapakasal mo sa prinsesa ng Ruran. Nauunawaan mo ba ang responsibilidad mo? Opo, kamahalan. Hindi nakalilimot. Maunawain at magalang. Wala akong masabi sa anak ko dahil ngayon isa na siya magandang general. Ayun na siya. Nakita mo na.
Panginoon. Kung maiaalay mo ang buhay mo para mapigilan ang digmaang ito, ay malugod mong gagawin. Madali sa akin na isuko ang buhay ko. Pero hindi ang babaeng mahal ko. Para wala ng digmaan. Para wala na rin mga pamilyang uuwian ng mga dugo ang herete. Naiintindihan ko. Sa digmaan, ang unang pumapasok sa isip ko, walang iba kung hindi ikaw. Malakas ang loob ko noon dahil alam kong kasama kita sa laban. Walang magbabago kahit tapos na ang lahat. Malilimutan mo ang pinanggalingan mo. Kapag pumatay ka ng marami, malilimutan mo ang sarili mo. Kapag namatay ka sa digmaan, mababaon ang buhay mo sa lupa na parang ulan at maglalaho ng walang bakas. Kapag sa panahong yon, nagawa mong magmahal, muling sisibol ang pag-asa mula sa lupa at pahahalagahan mo ang buhay. Wentay, salamat.明月几
天下心